Isang prinsipe ang dumating sa Pilipinas para sa isang travel documentary. Walang kaalam-alam na babaguhin nito ang buhay niya. Sa gitna ng init at ingay ng isang simpleng bayan, bigla niyang nakita ang dating katulong nila, namumulot ng basura. Pero hindi lang iyon ang ikinagulat niya. May kasama itong batang babae at ang mukha nito ay parang salamin ng sarili niya. Ano ang nangyari sa babaeng minsan niyang minahal? At bakit tila may lihim na pilit na natago sa kanya sa loob ng maraming taon? Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to the channel! Thank you for visiting us once again. Kamusta ang naging linggo ninyo? Happy weekend! Sana ay happy. Kamusta naman ang presyo ng gasolina sa lugar ninyo? Medyo pahirap na ng pahirap ngayon. But anyway, samahan niyo ako para sa isa na namang kwento ngayong araw. Sit back, relax, and enjoy. Magsimula na tayo. Hindi naasahan ni Zain Al-Farouk na ang simpleng pagpunta niya sa Pilipinas para sa isang travel documentary ay magbubukas ng mga alaala na matagal niya ng pilit nililimutan. Pagbaba pa lamang niya ng sasakyan sa isang liblib na bayan, sinalubong agad siya ng mainit na hangin, halong amoy ng dagat at lutong pagkain. Mula sa mga karinderya sa gilid ng kalsada, iba ito sa malamig at organisadong mundo na kinalakihan niya. Sir Zane, dito po tayo magsushoot mamaya, sabi ng direktor habang inaayos ang schedule. Tumangulang siya, pero hindi siya nakikinig. Abala ang isip niya. Habang naglalakad siya sa palengke, may kung anong kakaibang pakiramdam ang unti-unting gumapang sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag, parang may hinahanap ang puso niya. May nadaanan siyang tendera. Nakangiti, may simpleng ayos. Bigla siyang natigilan. Parang siya? Umiling siya agad. Hindi pwede. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pero sa bawat Pilipinang nakakasalubong niya, may nakikita siyang pamilyar. Isang babae na may maamong mata. Isang babaeng kahit pagod, marunong umiti. Isang babaeng minsan naging mundo niya. Runing? Mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Sunod-sunod na flashback ang pumasok sa isip niya. Tawa, kulitan, mga simpleng sandali na hindi niya inakalang magiging mahalaga. Napahinto siya sa gitna ng palengke. Sir, are you okay? Tanong ng cameraman. Napakurap naman si Zane. Pilit, binabalik ang sarili sa kasalukuyan. Yes, I'm fine. Sagot niya pero halatang hindi. Sa kabilang banda naman ng resort, malayo sa mga kamera at ilaw, may ibang kwento na tahimik na nagaganap. Sa gilid ng kalsada, may mag-ina na abala sa pamumulot ng mga plastik at bote. Si Roning de la Cruz. Payat, medyo gusot ang buhok, at bakasang pagod sa mukha. Pero kahit na ganon, may ngiti pa rin siyang dala. Kasama niya ang 7 taong gulang na batang babae, si Chini de la Cruz. Ma, habulin mo ako! Masayang sigaw ni Chini habang tumatakbo sa gilid. Hoy, baka madapa ka! Natatawang sagot ni Roning, sabay habol sa anak. Sa kabila ng hirap, ramdam ang saya. Parang sandaling nakakalimutan ang realidad. Napahinto si Chini, hawak ang isang maliit na bote. Ma, bigla niyang sabi. Paglaki ko, hindi ka na magtatrabaho ng ganito. Napatigil si Roning. Bakit naman? Tanong niya at pilit nang umiti. Mag-aaral ako mabuti. Tapos, ako na mag-aalaga sa'yo. Sagot ni Chini. Inosente, pero puno ng determinasyon. Parang may kumurot sa puso ni Roning. Napangiti siya. Pero may lungkot sa likod nito. Ang bait naman ng anak ko. Bulong niya sabay yakap kay Chini. Saglit niyang ipinikit ang mga mata. Kung alam mo lang anak. Pero hindi niya tunuloy ang iniisip. Hindi pwede. Kailangan niyang maging matatag para sa anak niya. Samantala, nagsimula ng shooting ni Zane sa resort. Rolling in 3, 2, 1. Nakangiti siya sa camera
sanay na sa ganitong setup. Hello, I'm Zane, and today we explore one of the hidden gems of the Philippines. Perpekto ang delivery niya. Professional, kontrolado. Pero sa likod ng ngiti may gumugulong na emosyon. Habang naglalakad siya sa paligid, kinukunan ng iba't ibang eksena ng lugar, bigla siyang napatigil. Sa gilid ng resort may nakita siyang isang babaeng nakayuko, namumulot ng basura. Normal na eksena, pero hindi para sa kanya. May kakaiba sa galaw, sa paraan ng pagyuko, sa paraan ng pag-aayos ng buhok. Parang kilala niya. Unti-unti siyang lumapit. Hindi niya napansin na hindi na siya sumusunod sa script. Sir, wait. Rolling pa tayo. Tawag ng staff. Pero hindi siya huminto. Habang papalapit siya ay mas lalong lumilinaw ang mukha ng babae. Tumibok ng malakas ang puso niya. Hindi pwede. Roning? Mahina niyang tawag. Napatigil naman ang babae. Dahan-dahan itong lumingon. At doon, tumigil ang mundo ni Zane. Siya nga. Mas payat, mas pagod. Pero walang duda. Si Roning. Nanlaki ang mata ni Zane. Roning? Ulit niya and this time mas malinaw. Hindi naman makapagsalita si Roning. Parang nanigas ang buong katawan niya. At bago pa man siya makareact, may isang batang lumapit at kumapit sa kamay niya. Ma, tingnan mo! Naputo lang sasabihin ng bata nang mapansin ng estranghero. Napatingin si Zane sa bata. At doon, tuluyan ang nawala ang hininga niya. Ang batang babae ay may kutis at features na hindi pangkaraniwan sa lugar. Maputi, matangos ang ilong, at ang mga mata, parang kanya. Parang may sumabog sa dibdib ni Zane. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Napaatras siya ng konti. Roning? Sino? Hindi niya matapos ang tanong. Hindi naman makatingin si Roning. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng bata. Tahimik, mabigat. Punong-puno ng hindi masabing katotohanan. At sa sandaling yon, alam ni Zane, ang pagpunta niya sa Pilipinas ay hindi aksidente. May dahilan, at ang dahilan na yon ay nasa harap niya na ngayon. Isang babaeng minahal niya, at isang batang maaaring magpapabago ng buong buhay niya. Back to 8 years ago sa Dubai, maagang nagising si Renee kahit halos hindi siya nakatulog sa kaba. Nakahiga siya sa makitid na kama sa maliit na staff room. Nakatitig sa puting kisame habang naririnig ang mahinang ugong ng aircon sa labas ng pinto. Iba ang amoy ng lugar kumpara sa Pilipinas. Mas malamig ang hangin sa loob pero may halong pabango ng panlinis at mamahaling sabon na hindi niya paggamay. Dahan-dahan siyang bumangon. Inayos niya ang uniform niyang plansyado. Sinuklay ang buhok at humarap sa maliit na salamin. Mukhang bata pa siya noon. Bilog ang mata, mabilis ngumiti, at kahit kinakabahan, kita sa mukha niyang determinado siyang maayos ang lahat. First day mo, Rooney. Bawal sabaw. Bulong niya sa sarili. Paglabas niya sa hallway, mas lalo niyang naramdaman kung gaanong kalaki ang bahay. Makintab ang sahig na parang ayaw niyang tapakan. Ang dingding ay kulay cream. May malalaking frame na gold ang gilid. At may mga halaman sa paso na mukhang mas mahal pa kesa sa gamit sa bahay nila noon. Sa malayo, tanaw niya ang malawak na sala at ang malalaking bintanang tinatamaan ng araw sa umaga. Pinakilala siya ng mas matandang housekeeper sa ibang staff. Tumangutangu lang siya. Sinabayan ng pilit ng ngiti ang mabilis na English at Arabic na salitaan niyang naririnig. Hindi niya pa lubos maintindihan ng iba, pero sanay siyang matuto habang ginagawa. Relax ka lang, sabi ng kapwa niya staff na si Marites. Basta maayos ka dito, okay ka. Oo nga po, sagot din ni Roning. Kahit ang totoo ay halos magkabuhol-buhol na ang tiyan niya sa kaba. Habang inaayos niya ang silverware sa dining room, may biglang dumaan na lalaki sa gilid niya. Matangkad, maayos ang tayo, naka-white shirt lang at dark pants. Pero halatang hindi ordinaryo ang dating.
Hindi siya kailangang magsalita para mapansin. Napatingin si Roning. Napatingin din ang lalaki sa kanya. Ilang segundo lang iyon. Pero parang huminto siya sa ginagawa niya. New? Malamig na tanong na to. Opo, sagad ni Roning. Yes sir. Hindi sumagot ang lalaki. Tinignan lang siya mula ulo hanggang paa na parang sinusukat kung bagay ba siya roon. Tsaka dumiretso sa kusina para kumuha ng tubig. Lumapit si Marites at mahina siyang kinurot sa braso. Si Sir Zane yun, bulong nito. Anak ng amo. Ah, sabi ni Runing. Suplado pala. Aba, hinaan mo boses mo. Napangiwi si Runing, pero napangiti rin. Totoo naman. Sa sumunod na oras, ilang beses niya nakita si Zane sa iba't ibang parte ng bahay. Minsan, nasa sala ito, tahimik na may hawak na tablet. Minsan naman, nasa veranda, umiinom ng kape at kausap ang assistant niya. Hindi ito palabate. Hindi rin ito yung tipong nakikipagkwentuhan sa staff. Kalmado lang, diretso at parang laging may iniisip. Pero napansin din na Runing na tuwing dumadaan siya, laging sumusulyap si Zane. Hindi naman masama ang tingin nito. Hindi rin mainit. Parang curious lang. Bandang tanghali, pinupwesto si Runing sa dining area para tumulong sa paghain. Mabango ang pagkain. Roasted meat, saffron rice, salad, at soup na hindi niya kilala pero amoy pa lang, alam niyang espesyal. Habang inaayos niya ang plato, napansin niyang si Zane lang ang naiwan sa mesa. Wala pa ang parents nito. Lumapit ang isang cook at bumulong kay Runing. Ihatid mo na lang yung side dish. Kinabahan siya pero sumunod. Paglapit niya sa mesa, tumingin si Zane sa kanya. Hindi siya agad nagsalita. Tahimik lang nitong pinagmasdan ang kamay ni Runing na maingat na naglalapag ng maliit na bowl. Thank you, sabi nito. Medyo nagulat naman si Runing. Hindi niya inaasahang magsasalita ito ng maayos. You're welcome, sir. Paglingon niya, napansin nang hindi pa nagsisimulang kumain si Zane. Nakatitig lang ito sa plato na parang wala sa mood. Hindi naman napigilan ni Runing ang bibig niya. Mas masarap sana kung kamay. Napatingin sa kanya si Zane. What? Kamay po? Hand? Mas masarap po pag ganun? Ngumiti siya at medyo napahiya sa sariling kuda. Sa amin po kasi minsan ganyan. Tinaasan siya ng kilay ni Zane. This is not your province? Oo nga po. Sagot ni Runing pero nakangiti pa rin. Pero totoo naman. Imbes na mainis ay tila na aliw si Zane. Saglit itong tumingin sa paligid, tsaka mahinang nagsalita. Show me? Huh? You said it tastes better. So show me. Napadilat si Runing. Talaga po? Tumango si Zane na parang sinusubukan lang kung kakabahan ba siya. Mabilis na kumuha si Runing ng extra plate at nilagyan ng konting kanin at ulam. Maingat niyang hinugasan ng kamay at pinakita kung paano pinaghahalo ang kanin at ulam gamit ang mga daliri. Ganito lang po. Huwag masyadong madami, tapos ganon. Itinaas niya ng konti ang kamay. Simple. Tumingin si Zane sa kamay niya, tsaka sa sarili niyang malinis sa mga daliri. Para itong batang pinapagawa ng bagay na labag sa nakasanayan. This is weird, sabi nito. Napatawa si Runing. Hindi weird, masarap. Trust me. May bahagyang alinlangan sa mukha ni Zane. Pero ginaya niya rin si Runing. Medyo sablay sa una, halos mahulog pa ang kanin sa plato. Sir, hindi po ganyan. Parang inaalalayan mo lang. Why is this difficult? Sanay lang kayo sa kutsara tinidor, sir. Maya-maya, nakakuha rin ng tamang subo si Zane. Tinignan niya ito na parang may ginagawang eksperimento. Nang matikman niya, tumigil siya. Well, hindi agad sumagot si Zane. Tinignan lang niya si Runing, tsaka muling sumubo. Nakangiti na si Runing bago pa man ito magsalita. See? Napailing si Zane. Still weird. Pero masarap. Saglit na natahimik si Zane.
Tapos ay bigla itong natawa. Hindi malakas, hindi pilit. Isang maikling tawa lang na parang kusa talagang lumabas. Natigilan si Roning. Yon ang unang beses na nakita niyang ngumiti si Zane ng ganon. Hindi suplado, hindi malamig. Mas bata itong tingnan kapag nakangiti. At mas gwapo kung magiging tapat siya sa sarili niya. Anong meron? Tanong ni Zane na mapansin siyang nakatitig. Wala po. Mabilis siyang sagot sa bayo ko. Nagulat lang ako, marunong pala kayong tumawa. Sa hapon habang nililigpit niya ang mga gamit sa pantry, muling dumaan si Zane. Huminto ito sa may pintuan. What does masarap exactly mean? Tanong nito. Napangiti naman si Roning. Delicious. And hindi weird? O not weird? Tumango si Zane na parang may sinasaulo. Useful. Bakit aaralin mo Tagalog? Maybe. Turuan kita. Libre lang. Nagkibit balikat si Zane. We'll see. Pero sa gabing yon, bumalik ito. Tahimik ang buong bahay. Tapos na ang hapunan ng pamilya at karamihan sa staff ay nasa kanya-kanyang quarters. Nasa likod lang si Roning. Nag-aayos ng ilang tuwalya malapit sa indoor utility area nang marinig niya ang boses ni Zane. What is the Tagalog for? Beautiful? Napalingon siya at nakatayo si Zane sa may pintuan. Hawak ang baso ng malamig na tubig. Aba, sabi ni Roning. Seryoso ka pala. Just teach me. Nilapag ni Roning ang mga tuwalya at sumandal sa mesa. Sige, sabihin mo. Ang ganda mo. Tumaas ang tingin ni Zane sa kanya. And what does that mean? Secret, sabihin mo muna. Hindi nagbago ang mukha ni Zane. Ang ganda mo. Pagkasabi niya, natawa agad si Roning. Ay nako, ang tigas ng accent mo pero pwede na. Meaning? Meaning, beautiful ka. Napatigil si Zane. Ako? Hindi, I mean, depende sa gamit. Nagulo si Roning sa sarili niyang paliwanag at lalo tuloy siyang natawa. Pwedeng sabihin mo sa babae, ang ganda mo. Tahimik lang si Zane at tinitigan siya nito ng diretsyo. Ang ganda mo. Ulit niya na mas malinaw. Parang may mainit naman na dumaan sa pisngi ni Roning. Bigla siyang natahimik. Kanina tumatawa siya, pero ngayon hindi na. Uy, joke lang yun ah, sabi niya sabay iwas ng tingin. Hindi ako nagjo-joke, sagot naman ni Zane. Napakagatlabi si Roning. Hindi niya alam kung ano isasagot, kaya kinuha na lang niya uli ang tuwalya na kanina pa maayos. Baka po may utos ang mama ninyo, sabi niya para umiwas. Pero hindi naman agad umalis si Zane. Ilang segundo pa ito nakatayo roon bago tuluyang naglakad palayo. Kinabukasan ng hapon, nabigla si Roning nang makita si Zane sa may service entrance. Nakakap at simpleng dark shirt lang. Ano pong meron? Come with me, sabi nito. Saan? You said you'll teach me more? Napakurap si Roning. Dito lang? No? At doon nagsimula ang pinakaunang sekreto nila. Patago silang lumabas gamit ang sasakyan ng isang assistant na pinagkatiwalaan ni Zane. Hindi kalayuan, huminto sila sa isang lugar na pamilyar naman agad kay Roning dahil may nakita siyang pulang bubong at mascot sa signage. Jollibee? Tanong niya at hindi makapaniwala. I searched Filipino food. Sabi ni Zane na parang normal lang lahat. Napatawa si Roning. Sir, gusto niyo pala ng adventure? Sa loob ng fast food malamig ang aircon at amoy fried chicken. Gravy at matatamis sa pagkain. Maingay ang paligid. May batang umiiyak sa kabilang table. May magbabarkada ang nagtatawanan sa isang sulok. At may isang pamilya na sabay-sabay kumakain habang nagkakwentuhan. Iba ang eksena sa tahimik at sobrang kontroladong bahay ni Zane. Umorder si Roning ng chicken joy, burger steak, peach mango pie at spaghetti. Pagdating ng pagkain, tinitigan ni Zane ang spaghetti na may pagtataka sa mukha. Why is the spaghetti sweet?
Napangisi si Roning habang nagsasawsaw ng manok sa gravy. Kasi sweet din ang Pilipino. Umirap ng bahagya si Zane. Oh, that line sounds rehearsed. Natural, proud Pinoy line yan. Trinay naman ni Zane ang spaghetti. Una medyo duda pang mukha niya, pero maya-maya sumubo ulit siya. Tapos sumubo pa ulit. Natawa si Roning. Uy, diet mo? I like this life. Sagot ni Zane habang inaabot ang fries. Napailing si Roning. Bilis mo naman ma-convert? Habang kumakain sila, mas gumaan ang usapan. Tinuruan niya si Zane ng ilang salitang madalas marinig sa internet. Sabihin mo, sana all. What does that mean? Parang naiinggit ka pero pa-joke. Zane tried under his breath. Sana all? Pwede. Tawang-tawa si Roning. Paglabas nila ng lugar, hindi agad sila sumakay pabalik. Sandali silang naglakad sa may parking area. Hawak ni Roning ang paper bag na may extra pie. Mainit pa ang hangin kahit papalubog na ang araw. May amoy ng usok mula sa mga sasakyan at kaunting halimuyak ng kape mula sa katabing shop. Tahimik si Zane sa tabi niya pero hindi awkward. Mas komportable, mas totoo. Kinagabihan lalo pang lumalim ang kakaibang lapit nilang dalawa. Tahimik na ang buong bahay. Mula sa bintana sa hallway, tanawang ilang ilaw ng pool na kumikislap sa malinis na tubig. Nandoon si Roning para maghatid ng tuwalya nang makita niyang nakaupo si Zane sa gilid ng pool. Nakayapak, tahimik na nakatingin sa tubig. Sir? Tumingin ito sa kanya. Do you know how to swim? Oo naman. Good. At bago pa makatanong si Roning, tumayo si Zane at tumalon sa pool. Napasinghap siya. Sir, bawal yata. Pag-ahon ni Zane, basa ang buhok at nakangiti ng bahagya. So? Come on. Hindi ako pwede dyan. Why? May CCTV yata. I turn that side off. Napanganga si Roning. Grabe, sanay ka talaga. Are you scared? Ako? Hindi. Iyon na ang huling sambit niya. Pagkalapag ng mga tuwalya, tinanggal niya ang tsinelas at dahan-dahang lumusong. Malamig ang tubig. Kumapit agad sa balat niya ang lamig pero maya-maya ay nasanay na rin siya. Nagkaharap sila sa gitna ng pool. Una, simpleng biroan lang. Sinabuyan niya ng tubig si Zane. Gumanti ito. Napahagik-gik si Roning nang muntik na siyang malubog. Tawa siya ng tawa habang iniiwasan ng isa pang saboy. Sir, Daya! You started it. Ang yabang. What does that mean? Mayabang. Arrogant. Napailing si Zane pero kita sa mukha nito natutuwa siya. Maya-maya huminto rin ang kulitan. Pareho silang humihingal ng bahagya. Basang-basa ang buhok at balikat. Kumikinang ang tubig sa ilaw ng pool. Sa malayo, tahimik ang buong paligid. Wala nang ingay mula sa loob ng bahay. Tanging mahina lang na agos ng tubig at ang mabilis silang paghinga ang maririnig. Nagkatinginan sila. Hindi na tumawa si Roning. Hindi rin umiwas agad si Zane. Mas malapit sila kaysa kanina. Halos abot ng kamay ang balikat ng isa't isa. Napansin naman ni Roning na sobrang seryoso ng mga mata ni Zane kapag walang halong biro. Hindi malamig, hindi rin galit. Parang may gustong sabihin pero hindi alam paano sisimulan. Hindi siya agad nakagalaw. Roning? Mahina niya ang tawag. Bumilis naman ang tibok ng dibdib niya. Pero biglang may narinig siyang yabag mula sa may garden path. Pareho silang napalingon. Someone's coming. Bulong ni Roning. Agad silang umurong sa isa't isa. Lumangoy si Roning papunta sa gilid. Sabay kuha sa tuwalya. Si Zane naman ay mabilis na umakyat sa kabilang side at kinuha ang shirt niya. Mula sa di kalayuan, may boses ng guard na nagsalita sa radyo. Hala, bulong ni Roning nakabado. Tumayo si Zane, basa pa rin, pero kalmado ang mukha. Go inside first. Anong sasabihin mo? I'll handle it. Hindi na siya nakipagtalo. Mabilis siyang pumasok sa service door. Pero bago pa tuluyang magsara iyon, napalingon siya kay Zane.
Saglit silang nagkatinginan ulit. At kahit wala ni isa sa kanila ang nagsabi ng diretsyo, alam ni Roning na may nagbago na. Hindi na lamang ito simpleng amo at katulong. May nagsimula na hindi dapat at pareho nila iyong naramdaman. Maagang natapos ang mga gawain ni Roning ng araw na yon. Nasa laundry area siya. Maingat na nagtitiklop ng mga tuwalya. Pero iba ang takbo ng isip niya. Mula pa noong gabing nag-swimming sila ni Zane, napansin niya hindi na ito tulad ng dati. Hindi na puro malamig na tingin at maikling sagot. Madalas na ito ang napapadaan kung saan siya naroon. Minsan, kunwari, may kukunin lang. Minsan naman, tatanungin siya ng simpleng bagay na kaya naman sagutin ng kahit sinong staff. Bandang hapon habang inaayos niya ang mga fresh flowers sa mahabang mesa sa veranda, may humintong anino sa tabi niya. "Are you done?" Tanong ni Zane. Napalingon siya. Nakasimpleng polo lang ito at dark jeans. Hindi formal, mas mukha itong kaedad niya kaysa prinsipe. "Sa alin po?" "Come with me." Napangiti si Roning. "Bakit parang lagi niyo na lang akong tinatakas?" "Because you know places?" Sagot ni Zane na diretso lang ang mukha nito pero may konting biro sa boses. At gaya ng dati, patago silang umalis. Hindi sila pumunta sa mamahaling lugar. Si Roning mismo ang nagdala kay Zane sa maliit na area sa likod ng isang commercial block kung saan madalas magtipon ang mga OFW tuwing day off. Maraming ilaw ng maliliit na tindahan. May amoy ng iniihaw na karne, pritong isda, at bagong saing na kanin. Sa isang gilid may video kay na mahina ang tugtog. Sa kabilang bahagi, may mga pamilyang Pinoy na nakaupo sa plastic chairs. May hawak na soft drinks at paper plates. Pagkababa nila ng sasakyan, tumingin si Zane sa paligid. Hindi ito yung klase ng lugar na nakasanayan niya. Walang marble floors. Walang tahimik na waiters. Walang taong nakabantay sa bawat galaw niya. "Safe pa tayo dito?" Tanong niya. "Safe naman. Huwag ka lang masyadong halata," sagot ni Roning. "Tanggalin mo kasi ang aura mong may bodyguard ka lagi." Napabuntong hininga si Zane. "How do I remove an aura?" Natawa si Roning. "Ewan ko sa'yo." Naglakad sila sa maliit na lane na puro ilaw at usok mula sa mga food stall. Habang dumadaan sila, may ilang Pinoy na napapatingin kay Zane dahil sa itsura nito. Pero walang masyadong pumansin. Mas abala ang mga tao sa pagkain, sa kwentuhan, at sa video kaya na may sintonadong kumakanta ng old love song. "Dito," sabi ni Roning sabay turo sa isang karinderyang may nakasabit na menu board. Umupo sila sa plastic na lamesa na medyo tabingi. Sa ibabaw nito may lalagyan ng kutsara, tinidor, at maliit na bote ng suka na may sili. Umorder si Roning ng inihaw na manok. Isaw para sa sarili niya, rice at palamig. Tumingin si Zane sa upuang plastic na parang ngayon lang siya nakaranas ng ganoon. "You look nervous," sabi ni Roning. "I am observing." "Sus, maarte ka lang." Hindi naman sumagot si Zane. Pero nang dumating ang pagkain at nagsimula ng kumain ng mga tao sa paligid nang walang pakialam sa ayos, napansin ni Roning na unti-unti ring lumuluwag ang katawan nito. Hindi na ito tuwid na tuwid umupo. Hindi na rin ito masyadong alerto sa paligid. "Masarap?" Tanong niya nang makita niyang tinikman nito ang inihaw. Tumango si Zane. "Better than the food at home." "Wow, pag nalaman ng chef niyo, iiyak yun." Saglit na ngumiti si Zane. "At least this tastes real." Habang kumakain sila, napansin ni Roning na pinagmamasta ni Zane ang mga ordinaryong bagay na parang bago sa kanya. Isang tatay na sinusubuan ng anak. Dalawang babae na naghahati sa isang soft drink sa tawa ng tawa. Isang lalaking pawis na pawis pero masayang kumakanta kahit na sintonado. "Sana all mayaman," biro ni Roning habang hawak ang plastic cup ng orange juice. Akala niya tatawa lang si Zane o hindi papansinin. Pero iba ang sagot nito. "Sana all masaya." Napatigil si Roning. Bumaba ang tiyan niya sa lamesa. Kanina biro lang yon. Pero ang sagot ni Zane ay hindi biro.
Nang tingnan niya ulit ito, nakita niyang nakatingin ito sa isang pamilya na magkakasalo sa isang maliit na order ng pansit. Simple lamang ang kinakain ng mga ito, pero halatang masaya. Doon niya unang naisip na kahit mayaman si Zane, hindi ibig sabihin, kompleto na ang buhay na to. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Zane sa isang maliit na tindahan ng kung ano-anong Pinoy snacks. Pinatikim niya rito ang chichirya, pulfuron, at candy na gawa sa sampalok. Bawat tikim ni Zane ay may reaksyon. Oh, this one is too sweet. Pilipino nga eh. This one is too sour. Masarap kaya? Your people enjoy confusing flavors. Aray, your people talaga? Natatawang sabi ni Roning. Mas gumagaan ang usapan nila habang naglalakad pabalik sa parking area. Mainit pa rin ang simoy ng hangin kahit ng gabi na. May halong amoy ng usok, street food at pabango ng mga dumadaan. Sa malayo, may tumatawang grupo ng OFWs na pauwi na rin. Habang naglalakad sila, magkatabi lang ang braso nila. Ilang beses nang muntik na magdikit ang kamay nila sa paghakbang. Napansin na Roning na parang may gustong gawin si Zane. Minsan, bahagyang gumagalaw ang kamay nito na parang aabot sa kanya. Pero bigla ring umaatras. Hindi siya nagsalita. Si Zane din, tahimik lang. Pagdating nila sa medyo madilim na bahagi ng parking lot, may naramdaman si Roning na kakaiba. Parang may matang nakatutok sa kanila. Napalingon siya sa kabilang side at may nakita siyang lalaking nakaitim na suit. Nakatayo malapit sa sasakyan. Hindi siya sigurado, pero parang isa iyon sa mga tauhan ng pamilya ni Zane. Sir? Mahina niyang tawag. Sinundan ni Zane ang tingin niya. Mabilis na nagbago ang mukha nito. Let's go. Maikli nitong sabi. Hindi na siya nagtanong, sumakay sila agad. At buong biyahe pabalik, mas tahimik si Zane kesa kanina. Kinagabihan, hindi mapakali si Roning. Nasa staff kitchen siya. Nagluluto ng pansit sa maliit na kawali. Sinabi kasi ni Zane kaninang, miss na raw niya ang real food. Kaya, nag-volunteer siyang gumawa ng simple lang. Mabango ang ginisang bawang at sibuyas. Kumalat sa kusina ang amoy ng toyo, paminta, at pinasingawang noodles. Mainit sa loob kahit malamig ang aircon sa labas. Nang ilagay niya ang huling sahog, bumukas ang pinto at pumasok si Zane. Smells good, sabi nito. Siyempre naman. Kukuha pa sana si Roning ng plato nang bigla nilang marinig ang tunog ng heels na papalapit sa hallway. Nanlaki ang mata ni Zane. My mother. Ha? Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Hinawakan niya agad si Roning sa braso at hinila papasok sa maliit na storage room sa tabi ng kitchen. Halos mauntog pa si Roning sa biglaang hila. Pagkasara ng pinto, halos wala ng space sa loob. May mga kahon ng canned goods, extra cleaning supplies, at nakastack na paper towels. Magkadikit ang dibdib nila sa sobrang sikip. Ramdam ni Roning ang init ng balat ni Zane kahit may tela pa sa pagitan nila. Sa labas, bumukas ang pinto ng kitchen. May tao ba dito? Boses ng nanay ni Zane. Napapikit si Roning. Awang-awa siya sa sarili niyang paghinga dahil pakiramdam niya masyadong malakas. Napahawak siya sa bibig para hindi aksidenteng makagawa ng tunog. Mas lalo siyang natigilan nang maramdaman niyang ang isang kamay ni Zane ay nasa gilid ng ulo niya. Parang pinoprotektahan siyang huwag tumama sa estante. Sa labas ay may kalansing ng gamit. May tunog ng takong na papalapit sa storage room. Biglang may nahulog na kutsara mula sa mesa sa kusina. Pareho silang natigilan. Who's there? Mas matalas na tanong ng babae. Pakiramdam ni Roning maririnig na ng lahat ang tibok ng puso niya. Nakatingin siya kay Zane ng sobrang lapit. Kita niya ang seryosong mata nito. Nakakunot ang noon nito pero kalmado pa rin ang mukha. Ilang segundo pang lumipas bago muling lumayo ang mga yabag. Nang marinig nilang sumara ang pinto ng kusina, saka lang sila nakahinga ng maayos. Unang nagsalita si Roning. Muntik na. Tumango si Zane. I know. Hindi agad sila lumabas. Pareho siguro nilang napansin na kahit safe na,
wala pa rin umaatras sa kanilang dalawa. Kinailangan pang si Roning ang unang umiwas ng tingin. Bandang hating gabi, nasa kama na si Roning sa staff room nang biglang umilaw ang maliit niyang phone. Unknown number pero alam niya kung sino yon. Sinagot niya agad. Hello? Sa kabilang linya ay boses ni Zane. Mahina lang. Are you awake? Nagising muna ako. Sorry. Napangiti si Roning kahit hindi siya nito nakikita. Anong kailangan mo? Nothing. I just wanted to hear your voice. Saglit siyang natahimik. Nakatitig lang siya sa kisame habang nakahawak sa telepono. Sa labas ang maliit na bintana, madilim ang langit at tanaw lang ang ilaw sa pathway ng garden. At bago pa siya makasagot, may narinig siyang boses mula sa linya. Sinong kausap mo? Malamig at mabigat na boses ng lalaki. Agad namang bumilis ang hininga ni Roning. Tatay iyon ni Zane. Work, kalmadong sagot ni Zane. Napatakip si Roning sa bibig niya na parang walang marinig mula sa side niya. Nararamdaman niya ang pawis sa palad niya kahit malamig sa kwarto. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Ilang segundo pa bago muli nagsalita si Zane. This time, mas mahina. I'll call you tomorrow. Naputo lang niya. Hindi na muli nakatulog ng maayos si Roning. Kinabukasan ng gabi sa kabila ng takot, nagkita na naman sila sa pool. Una, simpleng usapan lang. Tapos, naging biruan. Tapos, naghabulan na naman sila sa tubig na parang wala silang iniisip. Pero biglang sabay-sabay bumukas ang ilaw sa paligid ng pool. Napatingin sila sa may pathway. May paparating na guards at isang staff. Zane! Bulong ni Roning, gulat. Walang sabi-sabi, hinila siya ni Zane na mas malalim na bahagi ng pool at sabay silang lumubog sa tubig. Malamig ang tubig sa balat niya. Pumikit siya habang pinipilit pigilan ang sariling umangat agad. Ilang segundo rin bago sila muling sumulpot sa gilid na natatakpan ng malapad na halaman. Pag-ahon nila, halos magdikit ang noon nila sa sobrang lapit. Pareho silang humihingal. Pareho nang nanginginig, hindi lamang sa lamig. Tama na to, pabulong na sabi ni Roning. Hindi niya alam kung ibig sabihin ba ang pagtatago, ang pagsisinungaling, o ang nararamdaman nilang dalawa. Nakatingin lang si Zane sa kanya. Basa ang buhok nito at may patak ng tubig sa gilid ng pilik mata. Hindi ko kaya. Mahina nitong sagot. At doon, malinaw na kay Roning na hindi ito simpleng kulitan lang. May gusto na silang ikatakot at mas lalo iyong lumalalim. Maagang nagsimula ang araw na iyon sa malaking bahay. Mula pa sa second floor hallway, rinig na ni Roning ang boses sa mga bisita sa sala. Nasa may hagdan siya noon. May hawak na fresh linens. Nang marinig niya ang tawa ng isang babae at ang mahinhin pero malinaw na boses ng nanay ni Zane. Napatigil siya nang marinig ang pangalan nito. Magandang balita ito para sa pamilya, sabi ng matandang babae. Matagal na naming inaayos ang engagement. Parang may malamig naman na tubig na binuho sa batok ni Roning. Hindi siya gumalaw. Dahan-dahan niyang nilingon ang sala mula sa gilid ng pader. Nakita niya ang nanay ni Zane na nakaupo ng tuwid sa sofa. May hawak na tsaa. Katabi nito ang isang eleganteng babae na halatang galing din sa mayamang pamilya. Sa center table may bukas na velvet box. Mula roon, kumikislap ang isang malaking singsing. Zane will marry her after the season. Dagdag pa ng isa. Nanigas ang mga daliri ni Roning sa hawak niyang linen. May dumaan na staff sa likod niya pero hindi niya napansin. Ang laman ng isip niya ay isang bagay. Ikakasal si Zane. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagsasalita. Pero nanginginig ang kamay niya. Kailangan pa niyang higpitan ang hawak sa mga tuwalya para hindi iyon mahulog. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa hagdan at dumiretso sa laundry room. Pagkapasok niya roon, tsaka niya lang binitawan ng hiningang kanina pa niya hawak. Mainit ang loob ng laundry area. Umaandar ang dryer. Amoy sabon,
fabric conditioner at bagong planchang tela ang paligid. Pero kahit na ganoon, parang hindi siya makahinga ng maayos. Napaupo siya sa maliit na upuan sa sulok. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Yung iyong mismong balita o iyong katotohanang wala naman siyang karapatang masaktan. Hindi naging sila. Wala namang usapan. Walang pangako. Lahat ng nangyari sa pagitan nila ay tahimik, patago at bawal. Pero bakit ganito kasakit? Nang hapong iyon, sinadya niyang umiwas. Kapag alam niya na nasa library si Zane, sa kabilang wing siya pupunta. Kapag narinig niyang nasa veranda ito, sa kusina siya dadaan. Hindi na siya ngumiti kapag nagkakasalubong sila. Hindi na rin siya nagkukusang sumagot ng mahaba. At syempre, napansin agad yon ni Zane. Bandang gabi habang nag-aayos si Roning ng tea tray sa pantry, pumasok si Zane. Nasa simpleng damit lang ito, pero halatang bagong ligo. Mabango ang sabon at mamahaling cologne na gamit nito. Dati, naaamoy pa lang yun ni Roning, gumagaan ang pakiramdam niya. Pero ngayon lalo nang sumisikip ang dibdib niya. "What's wrong with you?" tanong ni Zane. Hindi siya tumingin. "Wala po." "Don't do that." "Ano po?" "This." Acting cold. Saka lang siya humarap. Pilit siyang kalmado. "Wala pong problema. Amo lang kita." Parang tumigas ang mukha ni Zane sa narinig. Alam nitong hindi iyon totoo. Alam din ni Roning na alam nito. Pero pareho silang walang lakas sabihin ng diretsyo ang dahilan. "Amo lang?" Ulit ni Zane na mas mahina. "Hindi ba?" Sagot naman ni Roning. Saglit na natahimik ang dalawa. Sa labas ng pantry, rinig ang mahinang yabag ng ibang staff at ang tunog ng mga kubyertos na nililigpit mula sa dining room. Gusto na sanang umalis ni Roning pero humarang si Zane sa dadaanan niya. Hindi siya hinawakan, pero sapat na ang tayong yon para mapatigil siya. "Tell me the truth," sabi ni Zane. Tiningnan niya ito ng diretsyo. Kahit namumuo na ang luha sa likod ng mga mata niya. "Hindi ko kailangang magpaliwanag, sir." Pagkasabi niyang nun, siya na mismo ang lumampas at lumabas ng pantry. Kinagabihan, nagsimula ang malakas na ulan. Unay ambon lang sa bubong ng main house. Maya-maya, lumakas na ng lumakas. Hanggang sa halos magmistulang puting kortina ang bagsak ng tubig sa mga bintana. Nagkagulo ng kaunting staff dahil may ilang kailangang ilipat na gamit sa rest house sa likod ng property. Iyon ang maliit na bagay na ginagamit ng pamilya kapag may private gatherings. Si Roning ang inutusang dalhin ng pagkain doon. Si Zane naman pala ang nauna nang pumunta para may kunin ng mga lumang dokumento. Pagdating ni Roning sa rest house, basang-basa na ang dulo ng uniform niya. Nanginginig siya sa lamig ng hangin at sa malakas na buhos ng ulan sa bubong. Nasa loob si Zane. May hawak na flashlight dahil pabalik-balik ang ilaw. "Bakit ikaw ang pinadala?" tanong nito. "May iniwan daw pong tray dito." Pagkababa niya ng dala ay biglang namatay ang ilaw. Napasinghap siya. Kasunod noon ay malakas na click mula sa pinto. Tinulak ni Zane ang doorknob pero hindi bumukas. "Locked?" tanong ni Roning. "Malfunction." Sagot ni Zane sabay subok ulit. Great. Lumakas pa ang ulan sa labas. Rinig na rinig ang hampas nito sa bubong at sa mga bentanang salamin. Humina ang signal sa phone. Nang tingnan nila pareho, walang bar. "Baka mapagalitan tayo," sabi ni Roning at pilit ginagawang biro ang kaba niya. Nasa maliit lang na sala ng rest house ang dalawa. May couch, isang center table, at lamp na hindi gumagana dahil nawalan ng kuryente. Umaasa lang sila sa ilaw ng flashlight na nakatayo sa mesa. Amoy kahoy ang paligid. Halong lumang kortina at konting amoy ng ulan na pumapasok sa siwang ng bintana. Umupo si Zane sa gilid ng sofa at tumingin sa kanya. "Sanay na ako mapagalitan," mahina nitong sabi. "Hindi kita kasama." May kung anong humigpit sa dibdib ni Roning sa linyang yon. Kaya lang hindi niya iyon pinansin. Umupo siya sa kabilang dulo, niyakap ang sarili ng malamig.
Ilang minuto silang tahimik lang. Rinig ang ulan. Ang mahinang ugong ng hangin at ang minsang paggaspas ng kortina. Hindi kinaya ni Roning ang bigat ng katahimikan. Bakit hindi mo sinabi? Bigla niyang tanong. Tumingin si Zane. What? Na ikakasal ka na pala? Hindi agad sumagot si Zane. Natawa naman si Roning, pero halatang masakit. Grabe. Ako pa talaga nakarinig sa iba. Roning, hindi, okay lang. Amo lang naman kita, diba? Pagkasabi niya noon, tumayo siya at naglakad palayo. Pero maliit na ang rest house. 2 hakbang lang, nasa may bintana na siya. Nakaharap siya sa madilim na labas habang pilit pinapakalma ang sarili. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya hanggang maramdaman niya ang init ng luha sa pisngi. Roning, tawag ulit ni Zane at this time mas malapit na. Hindi siya humarap agad. Ikakasal ka na, sabi niya at nanginginig ang boses. Dapat hindi na tayo ganito. Lumapit si Zane. Ramdam niya ang init ng presensya nito sa likod niya. Pero hindi ko mapigilan, sagot ni Zane. Sinubukan naman ni Roning na umiwas. Huwag na, please. Pero hinawakan siya ni Zane sa pulsuhan. Hindi mahigpit, sapat lang para mapatigil siya. Pagharap niya halos magdikit na ang mukha nila. Kita niya ang pagod at gulo sa mukha ni Zane. Hindi ito mukhang prinsipe sa sandaling iyon. Mukha lang itong lalaking nahihirapan din. Nagkatinginan sila. Hindi na biro, hindi na taguan. Halo-halong emosyon ang nasa pagitan nila. Sakit, galit, gusto, at takot sa susunod na mangyayari. Unti-unting bumaba ang depensa ni Roning. Pagod na siyang magpanggap na wala siyang pakialam. Pagod na siyang umiwas. At ngayong mag-isa sila, walang ibang tao, walang ilaw, walang formalidad. Mas lalong naging delikado ang lahat. Hindi niya alam kung sino ang unang lumapit. Ang alam lang niya, ilang sandali lang wala na silang kontrol pareho. Pagkatapos, tahimik ang buong kwarto. Humina na ng konti ang ulan sa labas, pero basa pa rin ang hangin. Nasa couch sila, magkatabi na parehong walang imik. Ang flashlight ay nakatagilid na sa mesa kaya mahina na lang ang ilaw sa paligid. Nakatitig si Roning sa sahig. Nakahawak siya sa laylayan ng damit niya at pilit pinapakalma ang paghinga. Ramdam pa rin niya ang init ng balat niya at ang bigat ng nangyari. Maya-maya may tumulong luha sa mata niya. Hindi naman yun napansin ni Zane agad. Pero nang lumingon nito at makita siyang umiiyak, biglang nagbago ang mukha nito. Roning, mahina nitong tawag. Pinunasan niyang pisngi nito pero may sumunod pang luha. Hindi ko to dapat ginawa. Bulong niya. Biglang napatayo si Zane, saka naupo ulit ng mabigat. Hawak ang ulo niya, gamit ang 2 kamay. Para itong biglang natauhan sa bigat ng realidad. Roning, ikaw ba? Hindi nito natuloy ang tanong, pero naintindihan agad ni Roning ang ibig sabihin. Ilang segundo ring walang nagsalita. Pagkatapos, napapikit si Zane at mariing napapuntong hininga. I'm sorry, sabi nito na garalgal ang boses. Hindi kita kayang panagutan. Prinsipe ako. May responsibilidad ako. Parang mas lalong sumikip ang lalamunan ni Roning sa narinig. Hindi siya sumagot. Napapikit na lang siya habang tahimik na umiiyak. At sa maliit na rest house na yun, habang maingay pa rin ang ulan sa bubong at malamig ang hangin sa labas, pareho nilang naramdaman na may nasira nang hindi na basta maibabalik. Maagang dumating si Roning sa probinsya na galing abroad. Pagbaba pa lang niya ng bus, sumalubong agad sa kanya ang amoy ng alikabok. Umusok ang tambucho at nilulutong tuyo mula sa karinderya sa kanto. Mainit ang hangin at malagkit na balat. Bitbit niya ang isang lumang maleta at isang eco bag na puno ng damit at pasalubong na hindi niya nahalos sa pansin. Pagod ang mukha niya, hindi lang dahil sa biyahe. Ilang araw na mula nang umuwi siya, pero parang hindi pa rin umaalis sa isip niya ang huling yakap ni Zane
At ang mga salitang narinig niya sa rest house. Paulit-ulit niyang bumabalik kahit ayaw niya nang balikan. Sa maliit na bahay nila, sinalubong siya ng nanay niyang may halong saya at pagtataka. Ang aga mong umuwi. Tapos na kontrata mo? Opo, maikling sagot ni Roning. Hindi na siya nagkwento ng marami pa. Ang sabi lang niya, hindi na siya nakabalik doon. Kailangan na raw niya magpahinga. Ilang araw, ganun lang. Kilos, tulong sa bahay, iwas sa tanong. Pero isang umaga, maagang nagising si Roning dahil sa hilo. Nakahiga siya sa manipis na kutsyon, nakatingin sa yero na lang kisame, habang unti-unting pumapasok ang liwanag mula sa maliit na bintana. Mainit na agad kahit umaga pa lang. Humigpit ang hawak niya sa kumot, nang sumipa na naman ang pagsusuka. Mabilis siyang bumangon, at tumakbo sa banyo sa likod ng bahay. Nang matapos ay nakaupo siya sa maliit na silya sa gilid. Hawak ang dibdib niya habang hinahabol ang paghinga. Hindi niya gustong isipin agad ang posibilidad. Pero habang lumilipas ang araw at napapansin niyang delayed na siya, mas lalo siyang kinabahan. Ilang araw pa, nagpunta siya sa maliit na butika sa bayan. Halos nanginginig ang kamay niya habang bumibili ng test kit. Hindi siya halos makatingin sa tendera. Pag uwi niya, pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na lang siya sa sahig. Hawak ang maliit na test kit. Nakatulala. 2 guhit. Buntis siya. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya agad umiyak. Parang nanigas muna ang buong katawan niya, bago dahan-dahang bumigat ang dibdib niya. Maya-maya, doon na tumulo ang luha. 1, 2, hanggang sa hindi na niya mapigilan. Mag-isa siya nakaupo sa malamig na sahig ng banyo. Umiiyak ng tahimik. Si Zane agad ang pumasok sa isip niya. Pero kasunod nun, pumasok din ang takot. Paano kapag sinabi niya? Paano kung kunin sa kanyang bata? Paano kung isipin ng pamilya ni Zane na problema lang siya? Hindi niya kayang sumugal. Wala siyang laban sa mga taong ganong kayaman at kalakas. Kaya, pinili niyang itago. Nang magsimulang lumaki ang tiyan niya, unti-unti ring nagsimulang lumaki ang chismis sa paligid. Sa maliit na baryo, mabilis kumalat ang balita. Kahit hindi ka magsalita, may sasagot para sa iyo ang iba. Habang naglalabas siya sa poso isang hapon, may narinig siyang boses ng 2 kapatid sa likod. Confirm na ba? Mukha naman. Aba, walang asawa tapos buntis. Baka dayuhan na nakabuntis. Galing abroad eh. Hindi lumingon si Roning. Piniga niya lang ang damit ng mas madiin. Kumapit sa ilong niya ang amoy ng sabon at basang tela. Mainit ang araw sa batok niya at namumula na ang mga kamay niya sa kakakuskos. Pero mas masakit ang mga bulong sa likod. Sa tindahan ay ganun din. Roning, sinong ama? Ngiti lamang ang sagot niya. Hindi mo pa papanagutin? Bahala na po. Iyan lang ang sinasabi niya. Pero tuwing mag-isa siya sa kwarto, doon siya napapaupo sa gilid ng higaan at hinihimas ang tiyan niya. Hindi pa man lumalabas ang bata, ramdam niya na ang kailangan niya itong protektahan sa lahat ng tingin at salita ng ibang tao. Lumipas ang mga buwan, lalong luminaw ang tiyan niya. Kasabay nun, ang pag-iwas ng iba at ang sobrang pakikialam naman ng iba. Isang gabi bigla siyang inatake ng labor. Nagkagulo sa maliit nilang bahay. Ang nanay niya nagmamadaling nag-empake ng lampe na tubig. Ang kapitbahay nilang may tricycle ang siyang naghatid sa kanya sa district hospital. Basa ng pawis ang noon ni Roning habang nakahawak sa gilid ng upuan. Amoy gasolina ang tricycle, halong malamig na hangin sa gabi at alikabok mula sa kalsada. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng amoy ng alkohol, gamot at lumang kortina. Maliwanag ang ilaw sa labor room. Masakit na ang mga balakang niya at halos hindi siya makapagsalita ng diretso. Ilang oras ang lumipas bago niya narinig ang unang iyak ng sanggol. Napapikit siya sa pagod. Basa ng pawis ang buhok niya at nanginginig ang buong katawan. Nang ilapit sa kanya ang bata, doon siya tuluyang napatingin. Maputi ang balat, matangos ang ilong,
Mahahaba ang pilikmata kahit bagong panganak pa lang. Ibang-iba ang features na nakanasanayan ng mga tao sa lugar nila. Humigpit agad ang hawak ni Roning sa kumot ng bata. Hindi niya mapigilan ang muling pagluha. Pero ibang klaseng luha na iyon. Pagod at takot. At pagmamahal. Dahan-dahan niyang hinalikan ang noon ng sanggol at bumulong. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Pinangalanan niya itong Chinny. Mula nang isilang si Chinny, lalo pang dumami ang chismis. Hindi na basta hinala lang. Kita sa mukha ng bata na may ibang lahi ang ama. Minsang naglalakad si Roning sa palengke. Bitbit ang maliit na si Chinny na nakatapis lang ng manipis na lampin. Hindi niya naiwasang marinig ang mga usapan ng mga tinderang nasa gilid. Ayan yung nabuntis na walang asawa. Dayuhan pang ama, tingin mong bata oh. Hindi man lang binalikan ano? Diretso lang ang tingin ni Roning sa daan. Hindi siya lumingon, hindi rin siya sumagot. Mahigpit lang ang hawak niya kay Chinny habang naglalakad sa pagitan ng tindahan ng gulay at isda. Maalat ang amoy ng palengke. Halong putik, yelo, at usok ng pritohan sa dulo. Pakiramdam niya, bawat hakbang niya ay mas bumibigat. Hanggang sa pagdating niya sa isang sulok na hindi matao, doon lang siya huminto. Mahigpit niyang niyakap si Chinny. Napapikit siya at pinipigilan ng luha. Pero may ilang tumulo pa rin sa pisngi niya. Tulog ang bata at walang kamalay-malay sa mga salitang ibinabato sa kanila. Okay lang anak, mahina niyang bulong. Akong bahala sa'yo. Nang medyo lumaki na si Chinny, sinubukan ni Roning na maghanap ng trabaho. Hindi pwede na umaasa lang siya sa nanay niya at sa kung anong racket sa kapitbahay. Kailangan niya ng regular na kita. Sa unang tindahang inaplayan niya, tingnan siya ng may-ari mula ulo hanggang paa. Single mom ka? Opo. Mahihirapan ka dito, kailangan full-time. Tumangulang siya at umalis. Sa pangalawa, ganun din. Sa pangatlo ay may lalaki na masyadong matagal tumingin sa kanya bago nagsalita. Tatanggapin kita, sabi nito habang nakasandal sa mesa. Basta may kapalit. Napatigil si Roning. Alam niya na agad ang ibig sabihin. Bigla siyang nakaramdam ng init sa muka at panlalamig sa sikmura. Pasensya na po, sabi niya at pinigilan ang panginginig ng boses. Kaya ko pong maghanap ng marangal na trabaho. Kinuha niya agad ang papel at lumabas. Paglabas niya ng opisina, doon na siya napahawak sa pader sa tindi ng hiya at galit. Maingay sa kalsada. May dumadaang jeep. May tumatawad sa tindahan. May batang naglalaro sa gilid. Normal ang takbo ng paligid. Pero siya, pakiramdam niya pagod na pagod siya. Sa huli kung ano-anong trabaho na lang ang tinanggap niya. Labandera, tagalinis, minsan namumulot ng plastik at bote para madagdagan ng benta. Kahit maliit, basta may uuwi para sa gatas at bigas. Isang gabi, mahimbing nang natutulog si Chinny sa bareng. Nasa tabi nito ang isang maliit na bote ng gatas na halos ubos na. Sa kabilang sulok naman ng kwarto ay nakaupo si Roning sa ilalim ng mahinang ilaw ng bombilya. Nagbibilang ng bariyang laman ng supot nito. 1, 2, 3. Kulang pa rin. Napayuko siya at pinisil ang noon niya. Pagod na pagod ang likod niya galing sa maghapong trabaho. Madumi pa ang laylayan ng damit niya. Nang mapatingin siya sa maliit na salamin sa dingding, halos hindi niya makilala ang sarili niya. Gusot ang buhok, namamaga ang mata. May bahid pa ng pagod at alikabok sa pisngi. Doon na siya napaluha. Pero saglit lang. Pinunasan niya agad ang mukha niya gamit ang likod ng kamay at tumingin sa natutulog na anak. Kailangan kong maging matatag. Para sa'yo. Bulong niya. Tumayo siya, dahan-dahang humiga sa tabi ni Chinny at hinaplos ang buhok nito. Kumakalamang sikmura niya dahil halos hindi siya nakakain ng maayos. Pero pinili niyang ibili na lang ng gatas ang natira nilang pera. Niyakap niya ang anak niya at ipinikit ang mga mata. Sa gabing iyon ay gutom siya. Pero busog ang anak niya. At para kay Roning, sapat na muna iyon. Maagang pumasok si Chinny sa eskwela ng araw na iyon.
Nakaplansya ang luma niyang uniforme, kahit may kupas na ang kulay. Maayos ang pagkakatali ng buhok niya at nakasuot siya ng sapatos na ilang beses nang tinahian sa gilid. Bago siya umalis, inayos ni Roning ang kwelyo niya at pinunasan ng maliit na bantya sa pisngi. Magpakabait ka ha, sabi ni Roning. Opo ma, sagot ni Chini, sabay yakap sa bewang niya. Pagdating ni Chini sa classroom, maingay na ang mga bata. May ilan na nagkukulitan. May iba na nagpapalitan ng baon at may grupo sa likod na nagtatawanan. Tahimik lang si Chini habang nilalagay ang notebook niya sa armchair. Mula sa kabilang row, may batang lalaki na nakatingin sa kanya. Oh, ayan na si Miss Tisa, sabi nito. May isa pang sumingit. Uy, Chini, nasaan ang dati mo? Natawang iba. Hindi naman sumagot si Chini. Yumuko lang siya at kunyaring may hinahanap sa bag niya. Wala kang tatay, dagdag ng isang bata. Baka iniwan kayo. Mas lumakas ang tawanan. Namula ang tenga ni Chini. Nagsimula ng mamasa ang mata niya, pero pinigilan niya. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumaban. Tulad ng laging bilin ng nanay niya. Umiwas na lang. Pag-recess, hindi siya sumasama sa ibang bata sa kantin. Umupo siya sa sulok ng koridor, katabi ng lumang paso ng halaman. Nasa kandungan niya ang maliit niyang lunchbox na may kanin at itlog. Hindi siya kumakain. Tahimik lang siyang umiiyak habang pinupunasan ng ilong gamit ang panyo. Sa hapon, pag-uwi niya sa bahay, napansin agad ni Roning na hindi normal ang anak niya. Hindi ito masyadong nagsasalita. Hindi rin ito tumatawa gaya ng dati kapag nagkukwento tungkol sa school. Anak, may problema ba? Tanong ni Roning habang naghahain ng lugaw sa mangkok. Umiling si Chini. Wala po. Pero halata sa mukha nitong namumugto na ang mga mata. Hindi na siya pinilit ni Roning. Umupo na lang siya sa tabi at hinalo ang lugaw para lumamig. Amoy luya ang sabaw. May halong singaw ng bagong saing na kanin mula sa kusina. Maliit lang ang bahay nila, kaya kahit nasa may pintuan ka pa lang, amoy mo na agad ang niluluto. Kinagabihan ng tulog na si Chini, nag-aayos si Roning ng gamit sa ilalim ng kama. May hinahanap siyang lumang resibo nang may matamaan ang daliri niyang papel at krayola. Yumuko siya at may hinila mula sa ilalim ng banig. Drawing. Makapal na bond paper na may guhit ng 3 tao na magkakahawak kamay. Isang babae, isang batang babae, at isang lalaki sa gitna. Matangkad, nakangiti, at may kulay itim na buhok. Sa taas ay may araw at maliit na bahay na may usok sa bubong. Nanikip ang dibdib ni Roning nang makita niya ang sulat sa ibaba. Sulat kamay iyon ni Chini na medyo tabingi ang letra. Dear Daddy, sana makita kita. Napaupo si Roning sa sahig. Nasa tabi lang ng kama si Chini. Mahimbing ang tulog, yakap ang luma niyang unan. Habang si Roning, hawak ang drawing gamit ang nanginginig na kamay. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha. Sorry anak, mahina niyang sabi, halos pabulong lang sa sarili. Hindi niya alam kung ilang minuto siya nakaupo roon. Ang ilaw ng bumbilya ay mahina at medyo nanginginig pa dahil luma na ang linya ng kuryente. Amoy alikabok ang ilalim ng kama. Halong amoy ng baby powder na ginagamit pa rin niya kay Chini kahit malaki na ito. Mahigpit niyang niyakap ang papel sa dibdib niya. Ngayon niya mas naramdaman ang bigat ng desisyon niyang manahimik noon. Akala niya napoprotektahan niya ang anak niya. Pero habang lumalaki si Chini, mas lumalaki rin ang kulang sa buhay nito. Ilang araw ang lumipas, isang gabi nag-brown out sa buong barangay. Madilim ang buong bahay. Sa labas ay may mga boses ng kapitbahay na nag-uusap at may ilang batang nagsisigawan dahil masaya sila sa dilim. Sa loob naman, si Roning ay nagsisindi ng kandila at inilalagay iyon sa gitna ng mesa. Sumayaw ang maliit na ilaw sa dingding na gawa sa plywood. Nakahiga si Chini sa banig, nakatingin sa kisame. Ma, tawag nito. Bakit wala akong daddy? Napatigil si Roning sa paghihimay ng tuyo. Saglit siyang natulala sa apoy ng kandila. Alam niyang darating ang araw na itatanong iyon ng anak niya ng deretsahan.
Pero nangyari iyon sa gabing hindi siya handa. Pagharap niya kay Chinny, nakita niyang seryoso ang bata. Hindi na ito yung tanong na basta dadaan lang. Gusto nitong malaman talaga. Sandali siyang natahimik. Tapos pinili niyang ngumiti. Meron na, sabi niya. Secret agent ang daddy mo. Umangat naman ang ulo ni Chinny. Talaga? Oo naman. Nasa mission lang. Nasa ang mission? Kunwari nag-isip si Runing, tapos umupo sa tabi ng anak. Sa ibang bansa, nagliligtas ng mga tao. Biglang lumiwanag ang mukha ni Chinny. Parang superhero? Exactly. Anong power niya? Napatawa si Runing. Mabilis siyang tumakbo. Tapos marunong siya sa maraming language. Wow! Umupo rin si Chinny. May cape pa siya? Wala, secret agent nga nakadisguise. Doon nagsimula ang laro nilang dalawa. Gumawa sila ng kwento tungkol sa isang tatay na palaging nasa misyon. Tumutulong sa mga tao sa iba't ibang bansa. At hindi pa pwedeng umuwi dahil may tinatapos na mahalagang trabaho. Natawa si Chinny habang gumagawa ng sarili niyang detalye. Ma, baka may laser eyes din siya. Grabe naman, sobra na yan. Hindi, para mahanap niya kami. Natawa rin si Roning. At sa ilang minuto, gumaan ang pakiramdam niya kahit alam niya ang gawa-gawa lang lahat ng yon. Basta nakita niyang masayang anak niya, sapat na muna yon. Dumating ang birthday ni Chinny nang walang-wala sila. Maagang nagising si Roning noong araw na yon. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng mesa. Binibilang ang laman ng coin purse. Barya lang. Hindi sapat para sa cake. Hindi sapat para sa handa. Sa labas ng bintana, maputlang liwanag pa lang ng umaga ang pumapasok at naririnig niya na ang tilaok ng manok sa kapitbahay. Pero hindi siya pumayag. Na lumipas ang kaarawan ng anak niya nang parang ordinaryong araw lang. Pumunta siya sa tindahan at bumili ng ilang perasong tinapay at isang maliit na kandila. Pag-uwi niya, gumawa siya ng handmade card mula sa lumang karton ng gatas. Maingat niyang ginupit ang gilid. Nilagyan ng konting drawing ng puso at lobo. At sinalatan ng From Mommy and Daddy. Pagsapit ng gabi, nilatag niya ang tinapay sa lumang plato at itinayo sa gitna ang isang kandila. Ready? Sabi niya kay Chinny. Tumango si Chinny. Nakangiti na agad kahit simple lang ang nakikita. At todo kanta si Runing ng happy birthday. Sobrang arte niya. May pa-vibrato pa at kunwaring concert singer. Umikot pa siya sa maliit na sala na parang may audience. Napatawa si Chinny ng malakas. Ma, OA mo. Siyempre, birthday star ka kaya. Nang matapos ang kanta ay pumikit si Chinny at humiling bago hinipan ng kandila. Ma, sabi nito habang nakatingin sa simpleng handa. Okay lang kahit simple. Masaya ako. Parang gusto na namang maiyak na Runing pero pinili niyang ngumiti. Iniabot niya ang handmade card. May surprise pa. Binuksan iyon ni Chinny at nabasa ang sulat. Saglit itong tumingin sa card. Tapos tumingin sa nanay niya. Wala itong sinabi. Pero ngumiti ito at niyakap siya. Pagkalipas ng ilang linggo, mas pagod na ang araw ni Runing. Dumadami ang sideline niya. May paglilinis sa umaga. Tapos pamumulot ng plastik at bote naman sa hapon. At minsan naglalaba pa siya sa gabi. Isang hapon, umuwi siyang basang-basa ng pawis at maalikabok ang damit. Kumakapit sa balat niya ang init ng araw. Amoy siyang sabong panlaba, araw at kalsada. Gusto na lang sana niyang humiga. Pero pagpasok niya ng bahay, nakita niya nakaupo si Chinny sa sahig. Tahimik na nagdo-drawing na mag-isa. At gaya ng lagi niyang ginagawa, pinilit niyang gawing magaan ang pagod. Bigla siyang pumasok sa pintuan na parang may stage entrance. Hello, fans! Malakas niyang sabi, sabay taas ng isang kamay. Welcome sa show ko. Napatingin si Chinny, tapos natawa agad. Ano role mo ngayon, ma? International superstar. Saan ang concert mo? Sa kusina, one night only. Sumali agad si Chinny.
Kumuha ng plastic na sandok at ginawang mikropono. Nagkunwaring host si Roning habang naglalakad-lakad sa maliit na lang sala. Ladies and gentlemen, presenting Chini! Nagtawanan silang dalawa habang nag-acting. Kahit pagod na pagod si Roning, sumasabay pa rin siya. Minsan, sintonado siyang kumakanta. Minsan, kunwari umiiyak sa performance. Minsan, nagpapanggap na ini-interview ang anak. Ma'am Chini, ano pong sekreto ng kagandahan? Tubig po tsaka tulog. Sagot ng bata sabay tawa. Habang nagtatawanan sila ay napahinto ng konti si Roning. Nakatayo si Chini sa ilalim ng ilaw. Masigla, tumatawa, at walang kaalam-alam kung gaano siyang pinipilit ilaban ng nanay niya araw-araw. Napangiti si Roning, at habang nakangiti, palihim niyang pinupunasan ng luha sa gilid ng mata. Hindi naman yun napansin ni Chini. Mabuti na rin. Mas gusto ni Roning nang makita ng anak niya ay ang nanay na marunong tumawa, kahit pagod, kahit may tinatago, kahit may kulang. Nakatayo lamang si Roning sa gilid ng resort. Hawak ang sako ng mga plastik at bote na napulot niya. Mainit ang araw, pero mahangin dahil malapit sa dagat. Mula sa kabilang side, rinig ang boses ng production team na Zane. Ang tunog ng camera equipment na inilalapag sa sahig, at ang mahinang alon na humahampas sa pampang. Pero sa pagitan nilang dalawa, parang wala siyang ibang marinig kundi ang mabilis sa tibok ng puso niya. Nakatingin si Zane sa kanya, na para bang hindi pa rin matanggap ang nakikita. Parang naguguluhan, nasasaktan, at sabay ding umaasa na mali ang mga iniisip niya. Roning? Mahina nitong tawag ulit. Napalunok si Roning. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang hiya, ang galit, ang saya, o ang takot. 8 taon ang lumipas. 8 taon na puro pagod, trabaho at pagpoprotekta sa anak niya. Hindi niya inasahang sa ganitong lugar pa siya muling haharap kay Zane. Habang maruming laylayan ng damit niya at may hawak siyang sako ng basura. Lumapit si Zane. Hindi niya na ito napigilan. Pagdating sa harap niya, bigla siya nitong niyakap. Napasingap si Roning sa gulat. Mahigpit naman ang yakap ni Zane. Parang may hinahabol itong oras. Ramdam niya ang bigat ng paghinga nito sa balikat niya. Amoy niya ang malinis sa pabango nito. Halong init ng araw at hangin galing dagat. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang lumang mga alaala. Ang pool, ang kusina, ang rest house. Ang huling paalam. Napatigil naman si Rene sa gitna ng lahat ng yon. Hindi siya agad gumante ng yakap. Pero hindi rin siya lumayo. Bakit hindi mo sinabi? Garalgal ang boses ni Zane malapit sa tenga niya. Napapikit si Roning. Zane. Pero bago pa siya makapagsalita, kumilos si Chini sa tabi nila. Ma? Nagtatakang tanong ng bata. Doon lang bumitaw si Zane. Dahan-dahan siyang umurong at tumingin sa bata. Parang ngayon niya lang ito tinitigan ng maigi. Lumuhod siya sa harap ni Chini para magbantay ang tingin nila. Tahimik si Chini, isang kamay nakakapit pa rin sa laylayan ng damit ng nanay niya. Medyo marumi ang tsinelas nito at may bakas pa ng alikabok sa pisngi. Pero ang mga mata nito, malalaki, malinaw at pamilyar na pamilyar. Halos hindi naman makapaniwala si Zane. Tinitigan niya ang ilong ng bata, ang hugis ng mukha, ang balat, ang mga mata. Parang may salamin na inilagay sa harap niya, pero isang 7 taong gulang na bersyon. Humigpit ang panga niya, bumagal ang paghinga. Akin ba siya? Tanong niya ng mahina, pero malinaw. Hindi naman makatingin si Roning agad. Nakaramdam siya ng bigat sa dibdib na kanina pa niya pilit tinatago. Pero wala na ring saysay ang magsinungaling. Dahan-dahan siyang tumango. Ilang segundo rin hindi gumalaw si Zane. Tapos bigla nitong niyakap si Chini. Nagulat ang bata sa una. Napatayo ng bahagya ang kamay niya sa ere. Hindi alam kung yayakap din ba o maninigas lang. Pero nang maramdaman niyang hindi siya bibitawan agad ng lalaki, dahan-dahan din niyang inakbayan ang leeg nito. Napapikit si Zane habang yakap ang bata. Unang beses niya itong naramdaman.
Ang bigat at init ng isang anak na sariling dugo niya. Napatakip si Roning sa bibig niya. Hindi niya inaasahan na mas masasaktan siya sa simpleng eksenang yon. Hindi dahil mali, kundi dahil gusto niyang sanay noon pa ito nangyari. Anong pangalan mo? Tanong ni Zane nang bahagyang lumayo. Chini po. Mahiyaon nitong sagot. Ngumiti naman si Zane kahit basa ang mga mata niya. Hello, Chini. Tumango si Chini at sumulyap sa nanay niya na parang humihingi ng assurance na okay lang ang lahat. Okay lang anak. Sabi ni Roning kahit siya mismo hindi pa sigurado kung okay nga ba ang lahat. Hindi na muna tinuloy ni Zane ang shooting ng araw na yon. Nakipag-usap siya sa direktor at ipinagpaliban ng ilang eksena. Pagkatapos, tahimik niyang kinausap si Roning. Wala munang away, wala munang sisihan. Ang una niyang sinabi ay simple lang. Samahan niyo ako. Dinala niya sila sa pinakamalapit na mall sa bayan. Pagpasok nila sa loob, kitang-kitang hiya sa mukha ni Chini. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ng nanay niya, habang tumitingin sa malalaking ilaw. Makikinang na salamin, at malamig na aircon, na parang ngayon lang niya naramdaman ng ganoong kalamig. Sa paligid, amoy pabango, bagong tela at popcorn mula sa may sinehan. Huminto sila sa isang clothing store na puno ng mga damit pambata. Anong gusto mo? Tanong ni Zane kay Chini. Hindi naman agad sumagot ang bata. Tiningnan niya ang mga damit na nakasabit. Mga dress na may bulaklak. Sapatos na kumikislap. Mga blouse na malambot tingnan. Kitang-kita sa mukha niya na gusto niyang tumingin pero nahihiya siya. Ma, pabalong niyang sabi. Mahal to. Narinig naman niya ni Zane at bahagyang ngumiti. Pili ka lang. Po, pili ka lang ng gusto mo. Parang hindi pa rin makapaniwala si Chini. Maingat siyang lumapit sa isang rack at hinaplos ang tela ng isang simpleng pastel dress. Tumingin muna siya sa nanay niya bago ito tuluyang kunin. Ilang damit ang pinasukat sa kanya. Habang nasa fitting room si Chini, si Roning ay tahimik lang sa isang gilid. Hawak ang lumang bag nila. Hindi siya makapag-relax. Hindi siya sanay sa ganitong eksena. Sanay siya na tumitingin lang sa salamin ng tindahan. Hindi pumapasok. Paglabas ni Chini ng fitting room, suot ang isang bagong damit, natigilan siya sa harap ng salamin. Tahimik siyang tumingin sa sarili niya. Parang hindi siya sanay makita ang sariling ganoong kaayos. Ma, mahina niyang tanong. Akin po ito? Napatingin si Roning sa anak niya. Hindi niya napigilang mamasa ang mata. Tumango siya. Oo anak. Napangiti si Chini ng malaki. Iyong totoo, iyong wala ng hiya. Umikot pa siya ng kaunti sa harap ng salamin. Tahimik lang si Zane sa gilid. Pinapanood ang anak niya na parang ayaw niyang kumurap at may mamimiss na sandali. Pagkatapos mamili, dinala sila ni Zane sa restaurant. First time ni Chini sa ganong lugar. Malinis ang mesa, may makapal na menu, at malamig ang hangin sa loob. May amoy ng butter, grilled meat, at bagong luto ang tinapay. Mula sa kusina ay may mahinang tunog ng plato at kubyertos. Sa labas ng glass wall, tanaw ang dumadaang mga tao sa mall. Tahimik si Chini habang hinihintay ang order. Hawak-hawak niya ang baso ng tubig gamit ang dalawang kamay. Nang dumating ang pagkain, hindi agad siya nagsimula. Tumingin muna siya kay Zane. Pwede ko po bang tawagin kayong daddy? Napatigil si Zane. Maging si Roning ay natigilan din. Dahan-dahang umiti si Zane. Hindi malaki, hindi OA. Pero iyong ngiting galing talaga sa puso. Oo naman, sagot niya. Pagkarinig noon ni Chini, biglang napuno ng luha ang mga mata nito. Hindi ito humagulgol. Basta tumulo lang ng tumulo habang nakatingin sa plato. Anong nangyari anak? Tanong agad ni Roning. Nag-aalala lang yumuko sa kanya. Nagpuna si Chini ng mata gamit ang likod ng kamay. Akala ko po wala talaga akong daddy. Hindi naman napigilan ni Roning ang luha niya. Mabilis siyang yumuko. Kunwaring inaayos ang kutsara pero nanginginig na ang balikat niya. Sa kabilang side ng mesa, tahimik lamang si Zane. Hindi ito nagsalita agad.
Kita sa mukha nito na may dinadala rin itong bigat. Mga taon na nawala, mga tanong na hindi nasagot, at ang katotohanang may anak siyang lumaking wala siya. Inabot ni Zane ang maliit na kamay ni Chinny sa ibabaw ng mesa. I'm here now, mahina nitong sabi. Pagkatapos kumain naglakad sila sa mall. Mas masigla na si Chinny ngayon. Nakasuot pa rin siya ng bagong damit at hawak ang paper bag ng mga pinamili na para bang kayamanan iyon. Bigla niyang hinila si Zane sa may mas maliwanag na bahagi ng hallway. Daddy, picture po tayo. Napangiti si Zane. Sige. Inilabas ni Roning ang lumang cellphone niya. Pero mabilis na nag-offer si Zane ng sarili nitong phone. Mas malinaw raw ang kamera. Tumabi si Chinny sa kanya at mahigpit siyang niyakap sa bewang habang nakangiti sa kamera. Isa pa, sabi ni Chinny. Nag-selfie sila, tapos isa pa ulit. Tapos isa pang magkakasama silang tatlo. Paulit-ulit na nagpapakuha si Chinny. Nakangiti si Roning pero medyo nagtataka na. Ang dami Humina ng konti ang boses ni Chinny nang sumagot. Para may ebidensya po. Ebidensya ng alin? Tanong ni Zane. Tumingin si Chinny sa larawan sa screen. Tapos sa kanya. Baka kasi panaginip lang to. Biglang natahimik si Zane. Parang may dumaan na sakit sa mukha niya na mabilis din niyang itinago. Pero hindi iyon nakaligtas kay Roning. Walang sabi-sabi, mas sinigpitan niya ang yakap kay Chinny at tinalikan sa noo ang bata. Hindi to panaginip, sabi niya. Tumingin naman si Roning sa kanilang dalawa. At sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon, nakaramdam siya ng maliit na pag-asa. Hindi pa niya alam kung hanggang saan ito aabot. Hindi pa niya alam kung anong kapalit. Pero sa sandaling iyon, habang nakatayo silang tatlo sa gitna ng mall at hawak-hawak ng anak niya ang kamay ng ama nito, pinili muna niyang damhin ang saya. Kahit sandali lang. Maagang nagising si Roning ng araw ng recognition ni Chinny. Manipis ang liwanag na pumapasok sa bintana nila at malamig pa ng konti ang hangin bago tuluyang uminit ang umaga. Nakaupo na siya sa gilid ng banig. Hawak ang plancha habang maingat na inaayos ang bagong damit na binili ni Zane para kay Chinny. Maingat niyang hinimas ang tela bago idaan sa plancha. Makinis iyon, malambot at halatang mamahalin. Iba sa mga damit na kinasanayan nilang suotin. Sa tabi niya ay nakapatong din ang bagong sapatos na halos hindi pa nagagamit. Sa isang sulok naman ng kwarto ay tulog pa si Chinny. Yakap ang maliit niyang unan. Nakangiti pa ito kahit tulog. Na para bang hanggang sa panaginip, dala-dala niya ang saya ng mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Maya-maya dumilat si Chinny at agad na bumangon. Ma, today na! Excited nitong sabi. Oo, today na nga. Nakangiting sagot din ni Roning. Mabilis na naligo si Chinny at halos hindi na mapakali habang inaayos siya ng nanay niya. Nang maisuot na sa bata ang bagong damit, ilang beses itong humarap sa maliit nilang salamin. Inaayos niya ang laylayan. Tinitingnan ng buhok niya tapos ngingiti sa sarili. Ma, mukha po ba akong pang-recognition talaga? Napatawa si Roning. Oo naman. Parang honor student na honor student. Honor student naman talaga ako. Proud na sagot ni Chinny. Habang nagsusuklay si Roning ng buhok ng anak, may tumigil na sasakyan sa labas. Pareho silang napatingin. Paglabas nila ay naroon si Zane. Nakasimpleng polo lang ito at dark pants. Pero halata pa rin elegante ang dating. May dala itong maliit na paper bag at isang bouquet ng murang bulaklak na halatang sa local shop binili. Pero pinili pa rin ito ng maayos. Good morning, sabi niya. Ngumiti naman si Chinny ng malaki. Daddy! Mabilis itong tumakbo palapit at niyakap ang bewang niya. Sandaling napatigil si Roning sa tawag na iyon. Pero hindi na siya nagsalita. Masasanay rin siguro siya. Ayos bang medal girl? Tanong ni Zane habang yumuyo ko para pantayan ng bata. Hindi pa po medal, mamaya pa. Seryoso ang sagot ni Chinny. Napatawa si Zane. Okay, future medal girl. Pagdating nila sa paaralan, maingay na sa covered court.
May mga magulang na may hawak na cellphone. May mga batang naka-uniform at formal na kasuotan. At may mga guro na pabalik-balik sa harap para ayusin ang programa. Mainit ang panahon, pero may malalaking electric fan sa gilid. Amoy bagong walis ng sahig. May halong pabango ng mga nanay at amoy pulbos ng mga bata. Habang naglalakad sila papasok, kapansin-pansin ang paglingon ng ilang tao. Hindi naman iyon maingay sa una. Bulong-bulungan lang. Siya ba yung bata? Iyan ba yung may foreigner na tatay? Ang gwapo naman. Anak pala ng mayaman. Naririnig ni Roning ang ilan sa mga yon. Pero hindi na tulad ng dati ang dating sa kanya. Dati bawat bulong parang tumatama sa balat niya. Ngayon ay may kaba pa rin, pero may halo ng pagpoprotekta. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa gitna ng mga tingin ng tao. Nang tawagin ang pangalan ni Chinny sa stage, halos tumalon ito sa kaba at saya. Best in English, Chinny de la Cruz. Palakpakan ng mga tao. Mabilis na tumayo si Chinny at inayos ang damit niya. Bago pa siya tuluyang umakyat, lumingon muna siya kina Roning at Zane. Pareho silang tumango sa kanya. Umakyat si Chinny sa stage. Maliit pero tuwid ang tayo. Nang isabit ng principal ang medal sa leeg niya, kumislap ang gold ribbon sa ilaw. Nag-smile siya sa camera kahit halatang naiilang pa. Mula sa upuan nila napansin ni Roning na nakatingin lang si Zane sa anak niya. Hindi ito kumukurap, halos. Parang ayaw nitong palampasin ang kahit anong galaw ni Chinny. Magaling siya. Mahina nitong sabi. Oo, sagot naman ni Roning. Masipag mag-aral yan. Hindi naman agad sumagot si Zane. Maya-maya tumingin ito sa kanya. You did that. Hindi alam ni Roning kung anong isasagot kaya ngumiti na lamang siya ng konti at muling tumingin sa stage. Pagkatapos ng programa, maraming lumapit kay Chinny para batiin siya. May ilang kapitbahay na dating mahilig magbulong pero ngayon nakangiti at mabait. Ang galing mo naman, Chinny. Mana sa tatay, ano? Hindi na pinansin ni Roning ang huling sinabi. Inabala na lang niya ang sarili sa pag-aayos ng medal ni Chinny at pagpupunas ng pawis sa noon nito gamit ang panyo. Nagpa-picture sila sa school grounds. Sa ilalim ng malaking acacia tree, hawak ni Chinny ang medal niya, habang nasa gitna naman sina Roning at Zane. Minsan solo picture kay Zane, minsan solo picture kay Roning. Minsan sabay-sabay. Halos mapuno na nga ang phone ni Zane sa dami ng kuha. Masayang umaga. Masaya rin ang tanghali. Pero pagsapit ng hapon nang maihatid na nila si Chinny sa bahay at nakatulog ito sa banig habang yakap-yakap pa rin ang medal niya, saka lamang naging mabigat ulit ang hangin sa pagitan ni Roning at Zane. Nasa labas sila ng bahay. Sa may maliit na upuang kahoy sa ilalim ng bubong ng yero. Mainit pa rin ang hangin, pero mas mahina na ang araw. Amoy nilulutong bawang mula sa kapitbahay at may mahinang ingay ng radyo sa kabilang bakod. Tahimik muna si Zane bago nagsalita. Kailangan kong bumalik. Hindi naman agad nagsalita si Roning. Nakatingin lang siya sa bakuran nilang maliit, sa sampay na unti-unting gumagalaw sa hangin. Malamang naman, sagot niya. Napatingin naman si Zane sa kanya at parang nagulat na hindi siya umiiyak o nagtanong kaagad. Kailangan kong bumalik sa Dubai. Dagdag nito. May pamilya na rin ako doon. Iyon ang pinakadiretsyong pagkakasabi nito. Tahimik lamang si Roning. Hindi na siya umiyak. Hindi dahil masakit, kundi dahil pagod na siyang umiyak sa mga bagay na hindi niya hawak. Matagal niya nang alam na pansamantala lang ang saya na to. Kahit masakit, handa na rin siguro ang kalahati ng puso niya. Gets ko, sabi niya. May buhay ka doon. Napabuntong hininga si Zane at yumuko ng konti. Hindi ko gustong iwan siya ulit. Pero iiwan mo pa rin naman. Diretsong sagot ni Roning. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi rin nakasagot agad si Zane. Maya-maya, saka ito nagsalita. Magpapadala ako. Para sa school niya. Sa needs niya. Babalik ako. Tumango si Roning pero hindi niya sinabing naniniwala siya o hindi. Hindi na siya humingi ng pangako.
Ayaw niya nang umasa sa mga salitang madaling bitawan kapag paalis na ang tao. Kinabukasan, umalis si Zane pabalik ng Dubai. Tahimik ang biyahe niya mula airport hanggang sa malaking bahay ng pamilya nila. Pagkababa pa lang ng sasakyan, sinalubong na siya ng pamilyar na marble floor, malamig na aircon sa foyer, at ang amoy ng mamahaling insenso na laging ginagamit sa bahay. Hindi pa siya nakakapagpalit ng damit nang ipatawag siya ng ama niya sa study room. Malawak ang silid, madilim ang kahoy na paneling, at may mahinang ilaw mula sa desk lamp. Nasa likod ng malaking mesa ang kanyang ama. Tuwid ang upo at malamig ang mukha gaya ng dati. Hindi siya pinaupo agad. "Did you find the child?" Tanong nito. Nanigas si Zane. Hindi niya agad na itago ang reaksyon niya. Iyon lang ang sapat para malaman niyang alam na nito. "Who told you?" Tanong niya. Di naman ngumiti ang ama niya. "That is not important." Hubigpit ang panga ni Zane. "How much do you know?" "Enough," sagot ng ama niya. "Enough to know that the girl exists. Enough to know she is yours." Parang mas naging mabigat ang hangin sa silid. Narinig lang ang mahinang tik-tak ng relo sa dingding at ang mahinang ugong ng air conditioning. Tumayo ang ama ni Zane at dahan-dahang lumapit sa bintana. "If she is truly your child, then she carries blood that matters." Hindi nagustuhan ni Zane ang tono nito. "She is not a title. She is my daughter." Lumingon ang ama niya. "Exactly. And that is why she must be protected." Pero alam ni Zane ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Sa mundo ng pamilya nila, ang proteksyon ay madalas may kapalit. Kontrol, pangalan, at pag-angkin. "Don't," mariing sabi ni Zane. "Huwag niyong gagalawin ang buhay nila." Hindi naman nagbago ang mukha ng ama niya. "We will discuss what is best for the child." At doon na lalong lumakas ang kutob ni Zane na hindi pa tapos ang lahat. Sa Pilipinas, gabing-gabi na nang tumunog ang luma ngunit maayos ng cellphone ni Roning. Nakahiga si Chini sa banig pero gising pa. Hawak ang medal niya habang naghihintay ng tawag. "Daddy!" Masayang sigaw nito nang lumabas sa mukha ni Zane sa video call. Maliwanag ang ngiti ni Chini. Ikinuwento niya agad ang medal niya, ang teacher niya, ang picture nila sa school, at pati ang bagong lapis na nakuha niya. Paulit-ulit siyang dumidikit sa camera para mas makita raw siya ni Zane. Napangiti si Zane sa screen kahit halatang pagod ang mukha nito. "I'm proud of you," sabi niya. "Magpapadala ako para malipat ka sa private school and babalik ako after 3 months. Promise." Mas lalo pang umiti si Chini. "Talaga po?" "Talaga." Mula sa gilid tahimik namang nakikinig si Roning. Nakangiti siya ng konti dahil sa saya ng anak niya. Sa maliit na lang kwarto, amoy pa rin ang bagong luto niyang sinangag at tuyo. May mahinang kuliglig sa labas, at ang ilaw ng phone ang siyang nagpapaliwanag sa mukha nilang dalawa. Hindi niya alam na sa kabilang screen, may mas mabigat ng problema na nabuo. Hindi niya alam na pala ng pamilya ni Zane ang tungkol kay Chini. Hindi niya alam na habang masayang anak niya sa simpleng tawag at pangakong pagbalik, may mga taong nagsisimula na mag-isip kung paano siya kukunin. At habang kumakaway si Chini sa video call, hawak ang medal sa isang kamay at ang pangarap na makasama ang daddy niya sa kabila, hindi pa niya alam na ang susunod na laban ng nanay niya ay hindi na laban sa chismis, gutom o hirap, kundi laban para hindi maagaw sa kanya ang anak niya. Yun na yun. Nakakaloka naman tong writer natin. Hindi malang binigyan ng happy ending si Roning tsaka si Zane. Anyway, so doon na nga po nagtatapos ang ating kuwento ngayon, mga ka-Ate Jane. Naging roller coaster ang ating emotions for tonight. May kilig, may heartbreak, may hope. Kulang na lang talaga sana happy ending. But anyway, thank you so much sa pagsama sa akin ngayong gabi. And happy weekend! Magkita-kita tayong muli sa susunod pa nating mga videos. Comment nyo na lang sa ibaba kung ano ang inyong reaction and
kung paano nyo sana gustong mag-end itong kwento na 'to. Anyway, salamat ulit. God bless everyone. Thank you for joining me today. Bye, till next time.